So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Eswalong at nilalahad kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang best argument mo. So, ang ating concept is moral argument, meaning is a powerful defense for the existence of God. It observes that all people, regardless of culture or background, have a sense of right and wrong. So, ang ating scripture is Romans chapter 2, verse 15-16, na sinasabi, they show that the requirements of the law are written of their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. This will take place on the day when God judges people's secret through Jesus Christ, as my gospel declares. So, ating teaching number 1, morality is not cultural but theological. Meaning to say, ang right or wrong ay hindi nakabase sa kultura ng tao, kundi sa kung anong sinabi ng Panginoon Diyos. Diba? Excuse me. Like for example, kahit pa normal sa isang bansa ang pagsisinungaling, para makalusot, mali pa rin ito ayon sa Panginoon Diyos. So, morality is not cultural but theological. Number 2, God inscribe His moral law in every human heart. So, sinasabi ito na nilagay ng Diyos sa puso ng bawat tao ang kaalaman tungkol sa tama at mali. Kahit hindi pa nila ito nababasa sa Bible. Diba? Kahit bata, alam na agad na mali ang manakit or mang-away dahil may konsensyang nilagay ang Panginoon Diyos sa atin. So, God inscribe His moral law in every human heart. Number 3, your changed life is the best moral argument. So, yung pinakamalakas na evidence ng right ay yung pagbabago ng buhay ng isang tao na sumusunod kay Jesus Christ. Like, for example, kung dati kang palainom or marahas ka, pero ngayon mahinawan ka na, syempre mapagbigay ka na, mapagpatawad ka na rin. Yun yung patotoo ng moralidad ni Jesus Christ sa'yo. No? So, your changed life is the best moral argument. So, bilang application po, no? Beware of developing a seared conscience. So, mag-ingat tayo na wag natin hayaan na tumigas yung ating puso sa kasalanan, no? Kapag pinabayaan mo kasi iyon, or pinabayaan natin, mawawala ang hiya natin at takot sa ating Panginoon Diyos. Kung paulit-ulit mong nilalabag yung kasalanan na alam mong mali, darating yung panahon na hindi mo na yun mararamdaman bilang kasalanan, no? So, beware of developing a seared conscience. Number 2, befriend others rather than merely win arguments. So, yung mahalagang relasyon natin, mas mahalaga yung relasyon natin kaysa mas mahalaga yung relasyon kaysa sa panalo sa debate. Like for example, di ba? So, magkaibigan muna bago ipilit na tama. So, sinasabi dito na mas mahalaga yung relasyon kaysa sa panalo, di ba? So, may pagkaibigan muna tayo. Magkaibigan muna bago natin ipilit na tama, di ba? So, example, kung may kakilala kang hindi naniniwala sa Panginoon Diyos, huwag mo agad siyang kontrahin, no? Kaibiganin mo muna siya at ipakita ang pagmamahal ni Jesus Christ through you, through sa sarili natin. Kasi doon nila makita yung pagkilos ng Panginoon. Pagkilos ng Panginoon sa buhay natin na nagbabago tayo. And syempre, kaibiganin muna natin siya, no? Huwag natin siya agad husgahan or what. So, umaga, step by step. So, befriend others rather than merely win arguments. Number 3, be kind and Christ-like. Your life is your strongest argument. So, maging mabait tayo tulad ni Jesus Christ. Yung asal na nagpapakita kung sino talaga ang Panginoon Diyos sa buhay natin. No? Like example, sa halip na sermonan mo yung kasama mong palamura, no, ipakita mo yung disiplina at kabutihan, no. Syempre, sa pamagitan nun, maaari siyang mainggit siya sa buhay natin at hanapin niya si Jesus Christ sa buhay niya, no. So, be kind and Christ-like. Your life is your strongest argument. So, ayun naman yung aking tunang sa daily devotion na yung matunan kayo. May share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.